So sumuporta po ako sa gobyernong Marcos Araneta dahil Yan na nga po ba sinasabi natin dito, no? Ganon po kawalang iya itong administrasyon, itong si Marcos Jr. Ayun na nga no, mga kababayan, nagsalita na rin po itong si Binibining Maharlika ha, dyan sa ginagawang prayer rally para dito kay Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Liwasang Bonifacio. At dito sa video na to, mga kababayan, meron pong banat itong si Senator Robin Padilla dito sa mga nag-aabu-abugaduhan at nagiging judge sa social media. Mamaya, lagot kayo dito kay Senator Robin Padilla. At itong si Senator Bato de la Rosa nagsalita na rin po kaugnay sa natatanggap na pagbatikos nitong si Pastor Apollo Kibuloy ay ang pagbanat sa kanya ng administrasyon. At itong mga senador na kagaya nitong si Senator Risa Hontiveros na napakaraming aligasyon, bakit hindi na lang kaya dalhin sa korte para matapos na lahat ng kabalbalan na to. Sa bagay, ito po kasi ang ito kasi ang problema dito sa mga taong to. Iniisip nila good or bad publicity is still publicity. Hindi po gano'n sa social media. Tingnan niyo yung ginawang pag-iepal ni Trillanes, di ba? Di ba kahit talagang sinausawan niya lahat ng issue. Kung publicity noong panahon ni Tatay Digong, talagang napakatinding publicity ang nakuha nitong si Trillanes. Yung social nung panahon ng television pa lang, pwede yung ganong klaseng pag-iisip, yung pangit na publicity o magandang publicity, pare-parehas lang yung publicity. No, gano'n ho yun nung unang panahon. Pero ngayon sa mundo ng social media, hindi po. Pagka natatak sa utak ng ating mga kababayan na itong si Risa Hontiveros ay isang epal at talagang paninira lamang ang ginagawa nitong si Risa Hontiveros para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Yun po ang tatatak sa utak ng ating mga kababayan. Kaya yung good publicity or bad publicity, still publicity, kalokohan po yun, mga kababayan. Di na po gumagana yung ganong klaseng prinsipyo ngayong mga panahon na to. At ito po, unahan na po muna natin itong kay Senadora Risa Hontiveros. Ayun po, dito kay Hontiveros, Senator Risa Hontiveros on Friday, March 8, vow to pursue justice for the women allegedly abused by Kingdom of Jesus Christ, KOJC founder and leader Pastor Apollo Kibuloy. Ano ka? Si Wonder Woman? Ikaw ang magbibigay ng justice sa kanila. Sa anong kapamaraanan? Sa pagsasagawa mo ng hearing sa Senado? Sa tingin mo ba, Risa Hontiveros, makakamtan itong mga di umanong victim survivor mo yung katarungan sa pagkakandak mo ng hearing in aid of legislation dyan sa Senado? Ang tanong, ano nang napatunayan mo, Risa Hontiveros, sa pagkakandak mo ng hearing na yan sa Senado? Imantakin mo yan. Yan lang po, yan palang sinabi na yan nitong si Risa Hontiveros, napaka one-sided na po. Halatang halata na po na talagang banat lang kay Pastor Apollo Kibuloy ang ginagawa nitong si Hontiveros diyan sa Senado. Hindi po natin alam kung paano nanalo to. Noong nagdaang eleksyon. Ano yan? Kasama ba yan si Hontiveros sa deal? Nung nagdaang eleksyon, kaya nanalo yan. Hindi po natin alam kung paano nanalo yan. Yung mga 8 diretso noong 2019 na midterm election, wala pong nanalo dun sa 8 diretso. Kaya pinagtataka natin kung paano nanalo to. Kasama ba to sa deal? Ha? Ngayon, tingnan niyo po ginagawa, nagkakalat. Kayo din po kasi binoto nyo. Kung hindi man nakasama sa deal to, wala, kasalanan nyo din po, binoto nyo eh. Kaya yan ngayon, nagkakalat siya sa ano. Ngayon, nakikita niya pa ang sarili niya dahil sa bagay. Noong 2019 election nga, yung mga kasama niya, yung mga sila Alejano, yung 8 diretso, sila Jokno, di ba walang nanalo sa kanya? Kaya ang tingin niya sa sarili niya ngayon, feeling niya, ang lakas niya sa taong bayan, grabe. 8 diretso, natalo silang lahat nung 2019 midterm election. Pero ako, nung 2022, nanalo ako. Kaisa-isang dilawan na nanalo, di ba? Kaya feeling niya po, madadala niya to sa susunod na presidential o vice presidential election sa susunod sa 2028 national election. Yung po ang nasa utak nitong si Senator Risa Hontiveros. Sigurado ini-aim po niyan kasi patapos na termino niyan eh. Nag-i-aim yan kung hindi presidente, malamang sa malamang vice presidente. Pero base sa ating nakikita dito kay Hontiveros sa kanyang mga ginagawang pag-epal ngayon,
malamang sa malamang mga kababayan, tatakbo ng Vice Presidente yan at talagang aaraw-arawin po natin yang si Risa Hontiveros sa susunod na mga sa susunod na eleksyon kung sakaling tumakbo yan ng kung anumang klaseng posisyon. Ito po, dumako naman po tayo dito kay Senator Robin Padilla sa gitna ng kanyang pagiging trending sa X. Nagpatutsada si Senador Robin Padilla sa mga attorney sa social media. Ito po ang banat nitong si Senator Robin Padilla. Napakarami po kasing nagdudunong-dunungan, naggagaling-galingan ngayon sa SOCMED. Kaugnay dito sa issue nitong kay Pastor Apollo Kibuloy. Simple lang ho yan. Hindi tayo nagdudunong-dunungan dito, naggagaling-galingan, di rin tayo nag-aabu-abugaduhan dito, hindi po tayo nag-aabu-abugaduhan dito. Simple lang yan. Kung talagang naghahanap ng hustisya itong si Risa Hontiveros doon sa mga di umanong victim survivor niya, dapat ang una mong ginawa, binigyan mo ng abogado, nag-file kayo ng kaso. Ang siste dito, daldal kayo ng daldal dyan sa Senado, kayo dyan sa komite nitong si Senator Risa Hontiveros, daldal kayo ng daldal dyan, wala pa palang nakapile na kaso laban dito kay Pastor Kibuloy. Merong kaso yung 11 years ago na ngayon inapila. Inapila yung kaso na yun. Parang nakalimutan po natin yung termino kasi nga naman di tayo abogado. Di ba? Ganun lang po yun mga kababayan. Simple lang to, Senator Risa Hontiveros. Kung talagang gusto mong bigyan ng hustisya itong mga victim survivor mo diyan sa Senado, pumunta ka sa korte. Ito po ang sabi nitong si Senator Robin Padilla. Sabi ng datos, kulang ang mga abogado at huwes sa mga korte ng Pilipinas. Mabuti pa pala sa social media, daming attorney outlaw at beauty pageant judges. Simple lang yan, madam. Kung gusto, mag-abogado ka muna kasi. Kung makaasta po kasi itong si Risa Hontiveros dyan sa hearing sa Senado, akala mo akala mo judge siya. Meron na siyang verdict dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi pa niya narinig ang panig nitong mga inaakusahan ng kanyang binitbit na victim survivor sa Senado. Meron na po siyang verdict dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya naman mga kababayan, abangan po natin ang mga susunod na kaganapan at panoorin po natin mamaya itong mga papakawalang maaanghang na salita nitong si Binibining Maharlika dito sa nangyayaring prayer rally para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon naman po, dumako po tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Ito po yung mga maiinit ngayon sa social media, no? Kumbaga, inahatid na lang po namin sa inyo. Nagsalita na po itong si Senator Bato de la Rosa kaugnay sa mga nangyayari ngayon dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang impression ko sa kanya ay respetado siyang tao at hindi niya kayang gawin yung mga ganong kababuyan na ina-allege sa kanya. He's the son of God. Yan. Kilala niya Di ba? Naging pinakamataas na pulis diyan sa Davao, yan si Senator Bato de la Rosa. Kung merong mga illegal na gawain, kung nasa mga illegal itong si Kibuloy, alam po nitong si Senator Bato de la Rosa. No? Kaso mga kababayan, lahat ng nakakakilala, tunay na nakakakilala dito kay Pastor Apollo Kibuloy, pare-parehas po ang sinasabi. Mabait na tao, hindi nang aapak, walang ginugulangang tao. Ngayon, ang pinagtataka po natin, bakit itong si Senator Risa Hontiveros, hindi pa niya narinig ang side nitong si Kibuloy, paniwalang-paniwala na siya doon sa kanyang mga pinagsasalita. Diyan ano kayang problema nitong babae na to, no? Madam, sobra na po yung pag-iepal nyo. Kayo po ang pumalit kay Trillanes, no? Noong panahon ni Tatay Digong. Kasi noong panahon ni Trillanes, binabanata ni Trillanes si Tatay Diggs. Ito naman, ano pangalan to? Itong si
Risa Hontiveros, ngayon po, ang binabanatan naman niya, yung mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Trilyanis na trilyanis ang galawan. Kaso ang matindi po dito, yung mga nakikita naman natin na hindi gusto nitong administrasyon na 'to, yung mga opposition senator, basta associated kay Duterte yung mga personalidad na yun, talagang binabanatan po nila. Kagaya nitong si Risa Hontiveros. Ibang klase po talaga. Napakatindi po ng nilalang na yan. Ngayon naman po mga kababayan, dumako na po tayo dito sa Liwasang Bonifacio. Pakinggan po natin yung mga banat nitong si Binibining Maharlika. Ito na po ang buong video mga kababayan. Magandang hapon po, Admar. Sa lahat po, sa libo-libong mga miyembro ng Napakarami po. Kingdom of Jesus Christ, kay Pastor Kibuloy at sa lahat ng mga Pilipino na naririnig po ako ngayon, maraming salamat at mabuhay dahil marami na po akong kasama na nagsasalita laban sa mapang-aping gobyernong Marcos at Araneta. Sige, go ahead. Maharlika. Go ahead. Okay. So, tuloy-tuloy na po natin. Nandito po ako, mga kababayan, para magpasalamat sa inyo kapagsama sa atin lahat dito na nagpapahayag ng katotohanan. Itong araw na ito at sa mga susunod na araw ay ang pinakamahalagang prinsipyo na dapat natin ibahagi sa lahat ng Pilipino, ang prinsipyo ng demokrasya. Dahil po binabawi o sinusupil ng gobyernong mapang-api ang demokrasya na sana ay maghubog sa future ng ating bayang Pilipinas. Ang magiging batayan ng pag-unlad at pagkapantay-pantay, kalayaan, at hustisya sa ating bayan na binabawi po lahat sa atin ito. Sa panggigipit, hindi lang po kay Pastor Kibuloy, kundi isa po ako sa unang ginipit ng gobyernong ito na sinuportahan ko simula noong 2015 hanggang Ouch. po sila ay manalo. So sumuporta po ako sa gobyernong Marcos Araneta dahil Yan na nga po ba sinasabi natin dito, no? Ganon po kawalang iya itong administrasyon, itong si Marcos Jr. 2016, pinapanood natin itong si loyalista. Loyalista po yan, si Binibining Maharlika. Talaga nakikipag-away yan para dito sa mga Marcos. Pero pagkapanalo po nila, initsipwera itong si Binibining Maharlika. Anak ng Petron Garapata. Ibang klase po itong itong pamilya na to. Ito yung mga nakakatakot na makahawak ng kapangyarihan. Pagka nahawakan na nila, natikman nila yung kapangyarihan, ayaw na po nilang bitawan. Na-addict po sila dito. mga kababayan, sa hindi pa Baka tayo, na-addict po sila sa kapangyarihan, ayaw po nilang bitawan. alam, hindi naman po talaga si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi sino? ang kanyang ahas na asawa na si Naku po. Liza Araneta Marcos, na siya ang nagdedesisyon kung bakit nagkaletse-letse ang ating gobyerno o ang ating bayang Pilipinas. Ang take natin doon, oo, let's say sabihin na pagpalagay na natin na kasalanan nitong si Liza Araneta Marcos. Kung itong si Marcos Jr., hindi niya makontrol ang asawa niya, kasalanan niya rin po yun. Malaki pong kasalanan. Kung may kasalanan itong si Liza Araneta Marcos, matindi rin po ang kasalanan nitong si Marcos Jr. Ang tagal kang pinaglaban niya, nakikipagbalagbagan yan sa social media. Pagka panalo nyo, ang request lang, ang kanyang panawagan lang, tulungan yung mga loyalistang, mga nasaktan na loyalista, nagbigay ng oras noong panahon ng kampanya para dito kay Marcos Jr. Imbis na kapakinggan po siya, ang ginawa po nitong administrasyon na to, binlock po siya at ginigipit itong si Maharlika. Nagsabi na siya ay dinaya nung panahong yon. Nandoon po ako sa kanila. Tinulungan ko po sila ng walang kapalit na anong halaga dahil naniniwala po ako noon na siya ay dinaya at ang kanyang intensyon ay para talaga sa pagbangon ng Pilipinas. Pero after po ng 2022 election,
yung kanya pong laban tungkol dyan na siya daw ay nadaya, ay nakalimutan na kasi lingid pala sa kaalaman ng milyon-milyong Pilipino ay nakipagsabwatan ang Marcos at lalo na ang kanyang asawa na si Liza dyan sa Smart Magic. Natakel na po yan ni Atty. Glenn Chong. Yun nga tinatanong natin, kasama ba sa deal itong si Risa Hontiveros kung sakali man? Tataka tayo, bakit nanalo tong tao na to sa Senado But eh? anyway, ang gusto ko lang po sabihin sa lahat ng nakikinig ngayon sa buong mundo na huwag po tayong matakot. Alam ko, lahat po tayo ginigipit, lahat ng mga kritiko, lahat ng mga nagpapahayag ng opinyon dahil po tayo ay sukang-suka na sa gobyernong ito na pinangakuan tayong ibangon. Pero ang bumangon po sila lang. Napanood yun naman siguro ang pagbati ng First Lady Ahas sa General Manager ng PCSO na si Mel Robles. Binati po yan noong January 20, noong kanyang kaarawan. Ang sinabi po ng First Lady dyan na milyon-milyon viewers na po. Ngayon yan, ang sinabi ng First Lady sa General Manager niyang operator ng black propaganda na si Mel Robles, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. So, doon po Ito po talagang si First Lady, sa totoo lang. Siya po talaga ang sakit sa ulo sa gobyerno. Magbibigay ka na lang ng mensahe kung di ka ba naman sa kalahating ewan, sabay-sabay tayong magiging milyonaryo. Anong kalokohan yun? Kausap mo pa, General Manager ng PCSO. Naku po. kita ninyo na hindi natin sila kasama para sa pagbangon ng Pilipinas, kundi sila ay sama-sama para sa pagbangon o pagpayaman nila. At hindi lang po yan. Sa mga nakakapanood po ng aking vlog everyday, ang gobyernong ito ay kasabwat ng mga masasamang elemento katulad na lamang po ng smuggling. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa taong bayan at dito ngayon sa harap ninyo, sa libo-libo at milyong taong nakikinig all over the world na si Liza Marcos at si Bongbong Marcos ay kasabwat ng smuggler na si Michael Ma. Bakit ko po sinasabi yan mga kababayan? Dahil mismo ang taong yan ay pinangalanan sa Congress at pinatawag yan para dinggin dahil nasasangkot sa milyon o billion smuggling pero hindi po yan ginigisa sa Kongreso o sa Senado. Sa halip, mga kababayan, siya ay itinalaga pang special envoy to China, lingid sa kaalaman ng lahat ng Pilipino. So akalain nyo mga kababayan na may presidente kayo, may first lady kayo, nakasabwat ang mga smugglers? At hindi lang po yan, even ang isang taong involved, nasa dyaryo po lahat yan, ang mga sinasabi ko, na si Mark Anthony Sayarot na hinuli ng PIDEA at ng PNP noong November or December noong 2022 dahil siya ay nagmanufacture ng pulburon, mga kababayan, dahil kaibigan ng Marcos at ng Araneta, siya po ay malayang, nag-e-enjoy, naglalabas-pasok pa sa bansa at kasama pa nila sa kanilang state visit. Yun po ay nahulihan ng pulburon na nagmamanufacture dyan sa Ayala, Alabang. Pero sa halip na ikulong at pahiyain dyan sa Senado katulad ng ginagawa kay Pastor Quiboloy, binigyan pa po ng proteksyon ng buwaka ng inang gobyernong ito. Grabe. Yun po yung kumbaga, ibang level na yun eh. Nakita natin yung report sa pahayagan. Yung Sayarot po talaga, inahuli. Tapos di umano, pinakawalan. Etong si Pastor, yun po talagang may ebidensya. PIDEA, yun daw yung PIDEA agent na nahumuli, hindi po natin alam kung ano nangyari doon. Di po natin alam, hindi po tayo sisilipin ko po yun mamaya tapos ibabahagi ko ulit sa inyo sa susunod na video. Pero yun po ang matindi. Yun may ebidensya, huli sa akto, itong si Sayarot, nakawala di umano. Pinalaya dahil malapit siya dito sa mga Marcos. Itong kay Pastor Apollo Quiboloy, wala pang kaso, puro aligasyon pa lang, gusto nang ipakulong. Napakawalang iya po, no? Hindi. Marcos Jr. Another issue po,
Mm. na pinakamahalaga, yung Indian-Filipino na si Amit Chandiramani nahulihan ng mga malalaking kalibreng barel. Yun po ay non-bailable case din. Pero sa halip na ipakulong at ipatawag dyan sa Kongreso para imbestigahan, katulad dyan sa ginagawa muli ni Ontiveros kay Pastor Quiboloy, yan po kahit non-bailable ay pinalaya rin ng ating gobyerno. Pinalaya ng mga kasabwat ni Lisa dahil inarbor po yan ni Mel Robles na General Manager ng PCSO dahil kaibigan niya yung nahulihan ng matataas sa kalibre ng barel. Ulitin ko po muli, confirm po yan. Dahil mismo na may kaibigan ako sa PNP, tinawagan ko kung totoo ba. At kaya ko po yan tindigan sa kahit saan ako ipatawag. But mga kaibigan, ang gusto ko lang po mga kababayan, na marating nating lahat ay magsama-sama tayong lahat na mag-express ng ating saloobin, ng ating opinyon, ng ating pagdismaya sa gobyernong ito sa kanya mga pinangako noong siya ay nangangampanya pa lang. Nabudol po tayo. Kaya po tayo sumuporta dahil nangako siyang tayo ay ibabangon sa kahirapan. Tayo ay bigyan ng mga oportunidad, tulungan ng mga mahihirap para magkaroon ng trabaho. Pero paano naman po kayo magkaroon ng trabaho kung bilyon-bilyon po ang ninanakaw nila sa Kongreso at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, katulad na nga lamang sa smuggling at kung ano-ano pang pagnanakaw sa iba't ibang ahensya, napupunta po sa kanila ang pera. So, paano kayo magkaroon ng trabaho? Paano kayo magkaroon ng opportunity? Kung naalala ninyo, nangako si Marcos Jr. na sinasabi niya na kapag siya ay naupo, ang mga OFW ay malilimitahan na ang pag-a-abroad dahil pauuwiin na sila at bibigyan ng opportunity, bigyan ng mga livelihood programs and trainings at ang pag-a-abroad lamang ng mga Pilipino ay choice na lang. Pero ano nangyari? Lalong dumadami ang ating mga OFW, maraming nasasadlak sa kahirapan at gusto nang lumisan sa Pilipinas. So tayo po dito, mga kababayan, hindi like ako, simula pa pong Agosto of 2022, ako po ay nagsalita na dahil sa nakita kong pang-aabuso ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr., sa hindi lang sa taong bayan, kundi sa kanilang mismong mga kaibigan. Katulad na lamang doon sa issue ni Attorney Vic Rodriguez. Pero hindi ko napabahabay dahil alam nyo na yan, mga kapakapalangga. So dito ako nagsimulang magsalita, mga kababayan, yung hindi pagtupad sa pangako para sa taong bayan at yung smuggling, sibuyas, bigas, asukal, dun po ako lahat naggalit dahil hindi ito yung pinangako sa atin. Ako po ay umuwi ng Pilipinas 2 beses during the campaign. Pera ko po yun, ni piso walang ginaso sa akin ng mga Marcos. Inimbitahan po ako ni Lisa Marcos nung inauguration. Andiyan po ako. Nakita ko po nung May 9 during the counting. Napapaligiran na sila ng mga oligarchs. Kaya nga nung nandoon po ako sa loob ng party na yun, nagla-live ako sa aking YouTube channel, nagsalita ako sa mismong live na sabi ko, ano ba ito? Ngayon pa lang, napapaligiran na tayo ng mga oligarchs. So, doon pa lang nakaramdam na ako ng hindi maganda na mangyayari sa gobyerno niya. Pero dahil po ako ay diehard at loyal supporter ng mga Marcos, ayoko pa po magsalita noon dahil nakakahiya naman sa mga dilawan. 'Di ba? Baka sabihin nila, o ayan, yan ang napala ninyo. So, nag-hold po ako for since June, July, and yung August, medyo hindi pa rin ako nagsasalita. Medyo blind item muna. Hanggang sa dumating na nga po itong January of 2023, talagang inilabas ko na ang nararamdaman ko at hindi lang nararamdaman kung nakikita kong pang-aabuso sa kaban ng bayan at pang-aabuso sa ating lahat. Kaya naman mga kapalangga, ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil hindi na lang po si Maharlika ang namamaos ngayon, kundi libo-libo at milyon-milyong mga kababayan natin, lalo na po ang KOJC members
at si Pastor Kibuloy at lahat ng mga kababayan natin, mga OFW, sama-sama po tayo ang ating boses. Kasi eto po yung power natin. Wala tayong armas, wala tayong pera. Hindi natin kailangan ng armas. Kailangan lang natin ng boses natin. Dahil kapag tayo ay talagang nagbigkis-bigkis, kahit ano pa pong trilyon na ninakaw nila sa kaban ng bayan, kahit gaano pa kataas na armas ang gagamitin nila o panakot nila sa atin, hindi po sila magwawagi. Magwawagi po ang taong bayan dahil naniniwala ako na meron pa ring demokrasya sa Pilipinas. Kaya dapat dinggin tayo ng walang yang gobyernong ito. Pero hindi tayo dinidinig. Kaya nga tayo nagsama-sama ngayon. Tinatalikuran tayo, binabaliwala tayo. Sa halip, nagbabayad ng mga trolls, nagbabayad ng mga Ayun na nga no, mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Alam nyo na po ang sasabihin nito si Binibini Maharlika dito sa video na to. Maraming salamat po sa pagsuporta at dire-diretso lang po tayo. Huwag po tayo magpatinag dito sa mga galaw nitong administrasyon nito si Marcos Jr. Maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat mga kababayan. To God be the glory. Hasta la vista, baby.